Hello guys, isa pong mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yun po, gusto ko lang po i-share sa inyo yung nangyari din po sa akin na dislocation elbow. Tsaka ano yung mga kailangan natin gawin o dapat magawa kagad para maibalik ang ating elbow. Kaya nais ko rin po i-share yung nangyari po sa akin kung ano yung mga ginawa kong treatment. At ano po yung mga hakbang na ginawa ko sa ating dislocation elbow. At nung araw po ako ay nadisgrasa nung June 8, 2024, Sabado po yun. So kami po ay nakaset po na maglalaro po kami ng basketball. Ganito po ang nangyari po sa akin. Ayun po, pagkatumba ko po, naitukod ko itong kamay ko. Yan, naitukod ko ng ganyan. Ganito, kaya ganyan po yung nangyari po sa akin. At ito yung video na yan guys. Nung umaga, naglalaro kami ng basketball. Ipas po ang 2 oras, ganito na po ang nangyari po sa akin. Dislocate na po yung aking braso. Ayan, hindi ko po talaga maigalaw yan guys. Dahil nga super sakit talaga siya. Ayan halos mga yak-yak ko sa super sakit. What? Galaw mo pa? Hindi. Ibuhatin mo na. Yan guys, grabe. Stretch lang siya. Kensya na yun. Yung masaya ka, tapos 2 hours later, halos mag-iyak-iyak ka na naman sa sakit. Yan, maghapon po ako nakahiga niyan guys, dahil super sakit nga taga ng kamay ko. Tapos nung araw na po yun na nadisgrasya ako, dinala po namin dito sa kakilala po namin na manghihilot. Kaso nga lang po medyo may edad na po siya, kumbaga tapos may bali pa po yung kamay niya, kaya wala po siyang puwersa para maghilot. Siyempre ayun po yung unang first aid namin para yung kamay ko is maibalik ka agad. Tapos ang ginawa ng tatay ko nung nandito na sa bahay namin, ginawa niya para daw hindi siya maging singkol, nilagyan niya ng mga dito, yung mga papel-papel, mga karton, para daw hindi maging singkol. So yun yung video na to. Kung na-dislocate yung kamay ko. So yung video na yan. Sa may bandang elbow. Yan. So yun yung unang nilagay lang nila, bandage sa karton. Yan tapos siya guys. Basta nung nahihilot na, nilagyan yan. Para daw hindi bumalik, para hindi ma-disalign. Then pinatungan ng karton pa. Tapos tinalian para hindi masyado rin may galaw para hindi siya ma-dislocate. Medyo namamaga siya. Medyo kumikirot. Kaya minum ako ng mefenamic. Nung pagka 2 days, nakahiga pa rin po ako nun. Kumbaga nangingirot pa rin siya, tapos umiinom lang ako ng mefenamic. Pang 2 days na itong ating dislocate na kamay. Medyo kumikirot na kasi namamaga. Yan, pagkatapos po ng 1 week guys, nanonood-nood ako ng yung mga patungkol dito sa mga elbow, sa mga nanghihilot. Ang sabi ng kilalang manghihilot na napapalood namin na sikat dito sa Facebook, napakalayo kasi niya kaya hindi namin napuntahan. Ang sabi niya doon, huwag papatagalin kapag kayo ay na-dislocate ang inyong elbow. Dahil pag tumagal yan, lumagpas ng linggo, magkakalaman na po daw yan kaya mahihirapan na siyang maibalik. Kaya yun, ang ginawa namin noon after 1 week, nagpa-x-ray kami. Ito po yung x-ray ko. Then, mayroong nirecommend sa amin na manghihilot na kilalang manghihilot, magaling daw yun. Then dinala namin doon kasama niya yung x-ray. So ito rin po yung video. Yan. Ako yung natatakot. Ano mo? Lon, mag-ano ka, Lon? Ayun lumisaw. Medyo kasi garuda ng kalne. Singkulan. Yan. Yun, okay. Ayan na Yan na? Ano? Ibalik na. Okay. Yung, ano pa may anta na yung kal? Sling. Islingan pa lang. Tapos, nakatry si Julia. Anong kal? Kagumatang ti ara kijay. Garita. Laukap ti ramot. So, tinuman na. Tano aji, nagpusipusan na nga jay. At napigis nga litid nga ata niya. Patangkanan na. Ajagas nga jay. Aji urat ang kal. Ay, ramot. Aji ramot. Amo men inom arak ang kal. Ay, dito na.
Kastamon lang panaginom na na. Ay, tapno ko lang. May inom na aji katas ti urat. Ay, tas mo lang. Yung sa may sandintay. Okay na yan. Santa Rosa. Ayan guys, super sakit yan guys. Talagang hindi mo talaga masabi yung super sakit talaga. Kaya ang nirecommend niya sa amin is mag-sling lang daw muna ng mga ilang araw. Mga 2 days, 3 days at yung pagkakasabi niya sa akin. Tapos pwede ko na daw ilakad-lakad. Pwede na daw ilay-lay yung kamay. Ayun yung pagkakasabi niya. Tapos, ayun nga, parang nadala ko sa na trauma ako sa mga hilot kasi grabe sakit talaga yung parang hindi mo ma-explain yung sakit. So, ang sabi pa si ni tatay, pag hindi pa rin daw na ibalik daw sa kanya. Pero kasi that time is, parang na-trauma na talaga ako sa hilot kasi super sakit talaga noong time kasi nga namamaga siya. Kaya hindi ko na po siya ibinalik. Tapos ito po yung video ko nung naging 4 weeks na po siya. Ayan. So, ito po yung braso ko na na-dislocate tong elbow natin. Magpo 4 weeks na po siya. Nung hinilot, na ganun naman. Ito na, pag 4 weeks na ganyan siya. Hindi ko na siya maitiklop. Ganyan lang siya. Hindi pa rin siya maibalik. Ibig sabihin, parang mayroon pa siyang dislocated pa siya. So, pag makikita mo dyan, Nakaangat pa yung buto. Nakaangat pa siya. So, parang konting tulak lang to na pag ganyan para magpantay sila, no? Yan, Ano lang, di mo lang maitiklop, no? Ayun nga guys, dahil nga nababahalan ako sa status ng kamay ko, dahil nga naka-strict lang siya, marami akong trabahong hindi magamit kasi hindi ko siya natitiklop, di ba? Dahil noong time na rin yan, wala tayong pang sa hospital, kaya sabi ko paano kaya to. Buti na lang guys, naalala ko yung pinag-x-rayan namin. Meron silang inirecommend sa amin na hospital na, ayun nga, wala kang babayaran basta ilakad mo lang yung mga papeles mo kapag walang kakayanan yan. Ilakad sa government. O, tapos, plus yung PhilHealth natin na nakatulong din po yun. Kaya yun guys, kaya nagkaroon po ako ng pag-asa. Yun na kami ipunta na dun sa hospital. Ayan, ang balak nga lang muna sa namin is check up lang muna. Kumbaga, kung anong gagawin sa kamay ko. Tapos nung pagdating doon, ang sabi guys, i-schedule daw nila yung aking pag-straight ng ating elbow. Then, dahil nga sa dami po ng mga pasyente that time, ipinila kami doon. Inadmit na kami doon para naka-schedule na kung anong araw gagawin yung ating dislocation elbow. Kaya ito rin po yung video namin, yung time na gagawin na. Operation natin. Bukas na po tayo sasalang sa operating room. So, ang unang gagawin nila ay tatry mo ng hatakin. Kung makuha nila sa hatak, hindi na siya hantong sa lalagyan ng pin. Tapos babakalan. Ayan. Ayun guys, first time kong isinalang sa mga operating room na ganun, no? Para tayong nanganganak that time. Pero ang ginawa po sa akin nung guys, pagkasalang sa akin, sa dextrose ko, mayroon silang ipinasak sa dextrose, pampatulog siguro yon. Tapos pagkagising ko, ayun, masakit na dito ko. Tapos pagtingin ko, nakatupi na yung kamay ko. Tapos paggising ko guys, masakit din yung lalamunan ko. Ang ginagawa pala guys, kapag sa kamay, is talagang tutubuhan ka. Nakwento ng kasamahan ko doon na mga pasyente rin, doon daw dinadaan yung anesthesia. Hindi ko alam kung gaano yun katotoo. Pero malaking tulong po yun, at least hindi tayo nasaktan nung pagbalik sa atin nito. At ito pala yung video ko nung okay na ako. Ayun po mga kapatid, salamat po sa mga nanalangin sa akin dahil answer prayer po tayo. Naibalik na po yung kamay ko at hindi na po siyang mantong sa pagbukas at pag-opera. So yun guys, yung natapos yun. Yung pinaorto pala namin yun, pang 5 weeks na po siya. Then July 15 po yun, 2024. Then tinanggal po yung semento dahil nakasemento po yung ilalim niya. Tinanggal siya, binalik namin siya ng August 9, 2024. So magti 3 weeks po yun bago po namin na ipatanggal yung ating semento. Pagkatapos noon, ang pa-check up namin, nagpa-x-ray ako ulit. Ito na po yung itsura ng ating x-ray. Ganyan na po siya. Then yun, nung napa-check up ko kay Doc, ang sabi niya, kailangan mo ng therapy. So yung therapy, malapit lang din doon sa kanyang pinag-check upan. So binigyan ako ng schedule na itong araw na to magpa-therapy ka. Kaso nga lang guys, ang problema namin that time is maraming pasyente na nilalagay ng schedule bawat tao.
Kaya yun, na-delay ako ng 2 linggo bago ako na therapy. Kaya hindi ko alam kung dahil ba dun sa delay, kaya mayroon naging aberya sa ating kamay. Hindi pa kasi siya totally heal. Tapos guys, nung first day natin mag-therapy, ang ginawa is sinukat yung kamay natin, yung pagitan ng pagtupi at saka pag-straight. Yung sinukat yung ating pag-straight, ang kulang is 30 ang kulang niya. Then, sa pagtupi naman, 30 din. Pareha sila 30. So, ganyan siya guys. Parang ganito. Tapos, ang ginagawa guys is nilalagyan ng towel dito na may mainit. Hot compress po yun. Para siguro lumambot-lambot yung ating mga litid-litid. Hindi kaya mga dugo-dugo natin, di ba? Para mas mabilis po nilang ma-straight yung ating kamay. Tapos po may mga exercise po na ginagawa sa atin para sa ating elbow. Then, tinuturo din sa akin yun para gawin ko rin sa bahay para ituloy-tuloy ko. Then, nung last po na nagpa-check up ako kasi may last check up po ako kay Doc. So, pinatingin ko yung status ng kamay ko pagkatapos kong magpa-therapy ng 4 na beses pa lang. Sabi ni Doc, nung kinapa niya, naibalik naman na daw yung buto. So, ang pinagtataka ko kasi, bakit kaya hindi siya ma-straight at hindi siya maliko ng husto? Baga, hindi siya naibalik sa dating normal niya. Kaya ang ginawa ko, nagpa-x-ray ako kinahapunan, tapos diniretso ko na rin yung therapy namin dahil nung time na yun, ayun na yung schedule ng therapy ko din. Then, sinukat ng nagte-therapy sa akin kung talaga bang may nagbabago habang tinitherapy ako. Nung sinukat uli guys, yung pagganto natin, nadagdagan po siya ng 5. From 30, naging 25 na lang siya. Yung liko naman natin, from 30, naging ano na po siya, naging 20. Kumbaga nadagdagan din kahit papaano. Makalipas po ang 4 na buwan at 1 linggo po, ganito na po yung ating kamay. So, ngayon, ito po yung ating braso. Yan, hindi ko siya masyadong ma-straight, yung ganyan. Hanggang ganyan lang yung sagad natin ngayon. Then, sa liko, ganyan din sa liko. Ayan. Pero mas gusto ko nito kaysa nung nakaraan, nung hindi pa natin napapagawa kasi talaga straight lang siya. Ito kasi marami ka na magagawa kapag naililiko mo siya, ay natutupi mo siya. Po guys, ang katanungan ko po sa mga nagpa-ortho po dyan ng elbow, so gaano po ba katagal bago po gumaling po ang inyong mga kamay? Parehas po ba tayo ng sitwasyon na naging ganito po ang inyong kamay tapos katagalan po is naging okay na po siya? Then, ang masasabi ko naman po sa makakaranas po nito, ito po yung tips ko sa inyo kapag na-dislocate po ang inyong braso, dapat emergency po yan. Huwag nyo na pong patagalin po ng 1 linggo. Dalhin nyo po agad sa ortho. Sa ortho, pinaka-the best ortho. Para talagang sure na maibabalik yung kamay nyo. Pero kung kagaya ninyo kami na malayo talaga sa hospital, ayan, kung may kilala po kayo na magaling talaga manghilot, tsaka malakas pa maghilot, ayan, talagang maibabalik po talaga nila yung kamay nyo. Kaya, the best po niyan mga ma'am sir, ganun po yung gawin nyo kapag tanasan nyo po yung naranasan ko. Yun lang po yung maipapayo ko po sa inyo. At hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo and God bless po guys.